What up mga sirs? Ito na naman po tayo, tagbabalik. Ayan, sa screen nyo, sa nakikita nyo, ito yung isa ko sa mga personal unit ko. Bohan MPX Split Metal Gearbox Edition. Ang kasama nito naka drum mag na. So, wala siyang stick mag. Unlike nung mga nylon gearbox edition. So nakikita nyo sa kanan, MOSFET po ito. Itong MOSFET na to, ilalagay ko dito. So at from the box nito, may MOSFET to. Napalitan ko na. Kaso, namali ako ng saksak. Napalitan ko na siya ng Star River brand. Kaso, medyo hindi naging maganda yung experience ko sa kanya kasi parang wala siyang reverse polarity protection. So napalitan ko yung saksak ng battery, umusok. So ang ending, sira, bili ulit. So wala pang isang buwan yun. So ito, siguro naman may protection na to. Hindi ko rin sigurado. Pero marami nagre-recommend na ito yung ikabit ko kasi ito rin yung mga ginagamit nila at saka yung SVT. So ito lang yung available ngayon kasi meron ako dyang SVT kaso pang rear battery. Ito kasi pang front dahil ang battery na ito nandito. So ipapakita ko sa inyo, i-guide ko kayo kung paano ko siya ikakabit. Pero hindi ko na ipapakita kung paano ko babaklasin tong unit na to kasi may iba namang video dyan kung paano siya baklasin. So simple na naman to. Pakita ko na lang mamaya once na baklas na siya. So yun na, binaklas ko na. Nakabaklas na yung outer barrel. Baklas na rin yung inner barrel. Ayun sila. So ang upgrade nito, naka 7.3 na rin to na tawag dito, na inner barrel. Custom cut din. Dulon-dulo na itong stock na suppressor nya. Tapos yan, naka 13mm na riser hop-up. Then ito yung upper gearbox nya. Naka CNC na to na cylinder head, saka naka CNC na double o-ring nozzle. So the rest is stock, pati spring. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Sa mga nanonood sa akin, ayan po yung pruweba. Naka stock spring lang po itong MPX ko. Kaya huwag kayong magagalit sa akin na sinasabi nyo malakas. Hindi, stock lang to. Kitang-kita naman, ayan Tapos, ayan, ito na yung stock wiring ng Star River. Bali itong Star River na to, kinonvert ko rin to ng front mounted. Tataka siguro kayo kung paano ko na-convert. So before, rear mounted na battery to, nilipat ko or kinustomize ko yung wire na nakahinang sa board. Papakita ko sa inyo mamaya yung MOSFET kung paano ko siya na-convert. So sa ngayon, baklasin ko muna to. Ayan yung mga gearing stock lang. Ayan yung MOSFET to. Ito, ayan. Yun baklasin ko muna. Marami-rami pa tong baklasin. So ayan na, 95% na himay-himay na yung unit natin. So ito na siya. So kung papansin nyo sa Star River, wala naman talagang ganito. So wala naglagay niyan kasi customized na yan. Hindi naman ako naglagay ng ibang wire dito. Yung pa rin, yung ginamit ko, yung wire pa rin ng Star River, pinagdugtong-dugtong ko lang. So parang isang dugtong lang naman to. Hindi naman maraming dugtong. So pagdating naman dito, ayan, nakahinang yan. Ayan, nakahinang siya ng maayos. Ayan, nilagyan ko pa ng shrinkable tube yan Ayan, pasok dun sa MOSFET. Ayan yung MOSFET, yung kulay puti. So ayan, ayan siya. So ang gagawin naman natin ngayon dito, babaklasin natin tong mga tornilyo ng gearbox. Pakita ko mamaya kapag nakapaklas na. O ayan, tinanggal ko na yung mga tornilyo. Isa, dalawa, tatlo. So 4 ito, maluwag na to. So iaangat na lang naman to. So kung papansin nyo pala, mamaya papaliwanag ko sa inyo regarding dito sa lock. May lock mechanism na kasi to. Yan na, nabunot ko na. Ayan na yung kabilang side ng gearbox. So ito, yan yung lever gear, spur gear, saka sector gear. Ngayon, ito na yung MOSFET na tinatawag natin. So ma-share ko lang din sa inyo. Yan kasi na kung makikita nyo, ang stock po kasi na AR16, isa lang ng gearbox to, AR16 saka ng MPX. Ang stock na gearbox nila is walang lock mechanism kasi yung MOSFET na stock nila is may option or parang dun ka mag-a-adjust ng kung magba-binary ka sa burst.
So ito, since na Star River na, so wala siyang ganong function, nilagyan ko siya ng lock. So saan galing to? Galing to ng Sijun na spare na gearbox ko. Kasi yung nabibiling SHS online na ganitong lock mechanism, hindi umuubra dito sa sa trigger, parang hindi siya kumakapit masyado. So magla-lock siya, pero definitely kapag diniretso mo, nagpa-fire. So medyo delikado yun. Kaya ina-advise ko kung meron kayong mga spare na gearbox na may stock lock mechanism, kung magpo-convert kayo ng MOSFET na itong ganitong klaseng bohan, mangahoy na lang kayo, huwag nyo nang bibilin yung SHS na yun, kasi hindi talaga siya papasok. So yun, share ko lang din sa inyo yun. So ngayon ito, papaklasin ko sila isa-isa para makita nyo ng buo mamaya yung paano ko convert ito. So yan na, tanggal na yung tatlong gear sa yung anti-reverse latch. So yan na, kung makikita nyo, yun na yung buong MOSFET ng Star River. So hindi ko malaman saan dito yung umusok, pero sa pagkaka-convert, ito siya. Yan, kinonvert ko to. Yan, mga lahat yan, ininangan ko ng bago yan para mapunta to sa unahan. Ayan siya. Makikita nyo mamaya yung difference ng dalawa. So bali, ito pala yung LTP. Pakita ko rin pala sa inyo. Ayan, ito na, galing sa box. Ayan, binaklas ko na. So ito si LTP. Halos pares lang din halos ng pero magkaiba sila ng layout ng board eh. Ayan, ang pagkakaiba nila. So ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ikakabit dito. So kung galing kayo ng conventional trigger, kailangan yung tanggalin yung cut-off lever dito nakatornilyo. Dito yan banda nakatornilyo sa pinagtutornilyo nitong itim na to. May cut-off lever yan dyan. Kailangan yung tanggalin yon. Tapos definitely kailangan mo rin tanggalin yung switch na nakalagay dito. Yung tornilyo nun, ayan, yung tornilyo na kulay silver. So kapag natanggal mo na yun, makikita nyo naman mamaya, papakita ko. Malinis na yan, so pwede nyo nang ilatag tong itong MOSFET na to. Bali, ayan, yun yung pagkakaiba nila. Nakita ko lang din sa inyo para may idea kayo between Star River sa kanang LTP. Yun siya, tinanggal ko na yung dalawang tornilyo. Merong dalawang plastic na washer, transparent na washer yan. Siguro para ma-insulate or mahiwalay yung conductivity na itong metal gearbox dito sa port. So probably baka mag-cause kasi ng shortage yan, kaya nilalagyan talaga ng ganyan. May kasama din naman ganyan itong LTP na MOSFET, so ilalagay din natin yon. So tinanggal ko na yung tornilyo, so madali na naman siya hugutin. Ayan lang ayan lang, isang kamay lang tayo, sariling sikap. Ayan, iaangat naman ng ganyan. So ito, tatanggalin mo lang dito sa board. Ito kasing LTP MOSFET, nakahinang tong papunta ng prime eh. So ito meron lang siyang socket. Yan nahuhugot lang. So yan, ayun mangyayari niyan kapag tanggal yung yung MOSFET. So kapag tinanggal nyo rin yung trigger, ganyan din dapat kalinis. So ina-advise ko, linisan nyo muna or punasan nyo to, kasi konting tubig, grasa, langis ang dumapo dyan sa board na yan, matik yan, sira kaagad yung MOSFET nyo. So medyo maselan si MOSFET ha. Pinapaalala ko lang, dapat walang tutulong kahit ano dyan. Kapag may tumulo dyan, ayun, patay na. So, kaya dito yung umusok, no? Hindi natin malaman. Mamaya hanapin natin. So, ayun, nakita ko na. Yan ang salarin. Diyan siya umusok. So, halos tinanggal niya yung hinang nito. Yan kasi hininang ko lang din yan dito eh. Maganda pagkakahinang ko dyan, pero bumitaw sa sobrang init. So ito yung nasirang IC. Hindi ko alam kung repairable to, pero tatabi ko na lang. Kung sakaling ma-repair, hindi mas maganda. Pwede ko namang ibigay to kung sino yung mga kailangan. Kasi kung yan lang naman ang sira, pwede naman sigurong palitan yan. Sa kabila, tingnan natin. Mukhang buo naman yung mga diode Pwede naman tong switch. Star River. Oo nga. So dito nakalagay yan eh. Yan. Sa kulay dilaw sa dilaw. Nasunog talaga yun. Luto. Grabe.
Bali ito, habol ko lang. Ito yung lock mechanism ng Sijun. Itong 4 pieces na to. So ito, yung lever na to, yung spring na ito, na para dito, para bumabalik to. Tapos ito yung tornilyo na to para mag-lock. So dito yung nakatornilyo. So yan siya. Yun lang yung kailangan nyo para makapag-convert kayo ng bohan papuntang LTP para magkaroon siya ng lock. So si LTP MOSFET pala, may kasama siyang ganito, sticker. So si sticker na yan or si insulating paper, hindi ko alam kung anong tawag dyan, dinidikit yan dito. Ayan, napaka-safe niya. Si Star River, wala eh. So ayan, nilalagay siya dyan. Pakita ko sa inyo mamaya, didikit ko muna. Oh, ayan na, didikit ko na. Ayan yung mga sobrang papel. Bali ito, papel lang talaga siya na sticker. Parang sa mga battery ito eh. Ito yung type ng paper niya, yung pang insulation sa battery. Sa paligid ng positive line, ganyan yun. So, ilalagay ko na siya dito, tutornilyo na natin. So, bali may kasama din siyang washer, katulad na itong Star River. Ito ng plastic, ito parang papel. So, hindi ko alam kung ano ilalagay ko sa dalawa, kung ano yung mas maganda. Ewan ko, basta bahala na. Basta, importante sa akin, ma-install to. So, yun na, nakalapat na. Dito sa LTP, isang tornilyo lang yung pwedeng mailagay kasi walang butas para dun sa isa, unlike nitong Star River. Parang dalawa yung tornilyo na pwedeng mo malagyan kasi dalawa yung butas niya. So okay lang naman, wala namang kaso, wala namang kalugyan. So siguro nagtataka pala kayo, sa mga nagtatanong sa akin, paano nga ba sir? Nasi-switch between semi-auto saka auto yung MOSFET. Siguro nagtataka kayo. Sa mga bagong manonood sa akin, sa mga bagong magkakabit pa lang ng MOSFET, palaisipan din sa inyo yan. So paano din sa cut-off lever? Paano siya nadedetect? Paano na sa active stopper? So ayan, ito lang naman, simple. Nakikita nyo sa screen, ayan, yung switch na yan. Ayan, tumatama dyan yung cams ng sector gear. So switch yan. Ayan, nabibindot dyan. Tumatama dyan, umiikot. Yung kada mag-rotate yung sector gear, ito siya. Kada mag-rotate yung sector gear, ayan, tumatama yung pinaka-cams niyan. Doon. So nadedetect niya, kaya alam niya kung saan niya pahihintuin yung motor. Tapos, sa switch naman ng semi-auto saka auto, nandito sa likod ang sagot. So nakikita niyo yung button na yan. Kapag ka tumatama dyan, yung itong selector switch, tigas eh. Yan, pag tumama siya dyan, yan, naka full auto na siya. Kapag ka kumawala, semi-auto. So, kaya kapag nakaganyan, semi-auto pa rin yan kasi ayun na yung lock eh. Kaya kailangan talaga ng lock kasi kapag walang lock, mapipindot mo yung trigger. Tuloy-tuloy pa rin yung putok. So, ayan, ulitin ko, ayan, naka full auto. Full auto na yan, nakapindot yan. Hindi lang ganong kita sa video pero nakapindot na yan. So, yun lang yun, napakasimple lang, di ba? Kasi ako nung una, natatanga pa ako eh. Ano nga ba nag-switch between semi-auto saka full auto? So ayan, yun yung sagot doon. Katulad din nito, yan yun. Pag nakatalikod sa Star River, yun o, napipindot. Saka dito, sa yan, napipindot din yan. Yan. So yun lang, ngayon, doon naman sa trigger, ito yung trigger pala. Ito. Mamaya papakita ko sa inyo, pipindot yan yung trigger. Yung trigger natin, tatama yung pinaka-yan, yung sa taas, tatama yan dito para mapindot. Micro limit switch lang naman to. Oh, yan na, nakapwesto na. Yan, para sa motor, ganyan po yung pagkakapwesto nyan. Yung mas mahaba, syempre, papunta dito sa positive, tapos dito yung negative. Then, ito na yung trigger. Nakakabit ko na po yung trigger. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag yan o, tumutunog siya, yan, napipress na yung micro limit switch. So yun siya. Tapos yung wire na papunta ng prime, gagawin natin mamaya,
since na meron pa nakakabit na para sa Star River, ang gagawin natin, eto, puputulan natin to. Hindi na natin gagamitin yung kasama na terminal dito o yung contact para sa battery. Putulin na natin yan, then isakto lang natin dito para malinis yung pagkakagawa. Hihinangan natin ng bago. So sa ngayon, sarado muna natin to. Balik ko lang yung mga gear, tapos balik ko rin tong lock mechanism para doon na tayo mag-proceed sa paghihinang neto. So di ba ang simple lang, wala siyang ganong rekotitos. Unlike nung conventional switch, di ba, ang daming wire, tapos ang bulky pa tignan sa loob ng gearbox. So yung MOSFET yan, napakasimple lang. Ganyan lang siya, simpleng-simple. So yun na, naikpitan ko na lahat ng tornilyo. So 4, 1, 2, 3, then 4. Ito, para lang naman to dun sa lock mechanism. So hindi mo siya pwedeng mahigpit na mahigpit kasi hindi maglalaro to. So hindi babalik yan, dapat yan naglalaro eh. So higpitan nyo lang na higpit kamay lang, hindi higpit na makina. Iba kasi mga pag-higpit, grabe eh. So ayan, nice na rin to para sa bolt lock. Kasi kailangan mong i-weigh yan para matanggal mo ton or matuwagan mo ton tornilyo eh. So ayan, ito yung mga gear. Ayan, napipindot na siya. Ayan yung mga gear. So para ma-make sure mo na working or tama yung pagkakakabit mo, ikot mo yung spare gear paunahan, papunta dun sa unahan, forward. So pag inikot mo yung spare gear papalik papunta sa'yo, dapat maglalak. So meaning gumagana yung anti-reverse latch. So yun lang naman. Sa susunod natin gagawin, eto yung sa prime. So kukuntingin na natin to, tatanggalin natin yan. Sasakto lang natin yung wire dito. So make sure nyo lang din na halos lahat ng gearbox, ang mula dito sa side na to papunta dito, ito lagi positive, ito negative. Mostly hindi ko sinasabing lahat, hindi ako sure kasi yung mga type ng gearbox na nabubuksan ko, mostly Gen 8, split type, version 2, laging positive to, positive, negative. So para malaman mo kung positive, negative to, yan, mayroon namang color coding to. So black meaning laging negative yan. Then yung natira, self-explanatory, negative, positive yan. Same din ito. So yan, hinang muna natin. Ayan na. Ayan na. Nahinang ko na. So positive dito, negative dito. Ayan siya. So naputol ko na. Ayan o. Kesa ito ikabit ko. Ayan na lang, urig. Dali lang namang hinangin eh. Yan o, yan yung pagkakahinang niya. So kabit ko na dito sa receiver natin itong gearbox. Tapos para matesting na natin. Sana walang problema. So ayan na, na-assemble ko na. Hinabitan ko na ng baterya. So nag-vibrate naman siya. Pero gusto ko sa video or sa vlog ko, sabay-sabay tayong makakita kung paano siya gagana. So nag-vibrate naman kanina. Tingnan natin kung gagana nga ba. So yun na yung battery, 2000 mAh. So semi-auto tayo. Uy, walang ilaw. Trigger. Ayun. Ayan. Tapos full auto. Yun, nagpa-vibrate oh. Ayos. Semi-auto. Pero ang galing no, kada magpapalit ako or mag-ship ako ng semi-auto to full auto, nagba-vibrate siya. Ayan o. Oh. Galing. Ayos. Galing. So, assemblein ko na to. Tingnan natin kung alright nga ba. So, ito na. Assembled na siya. So, nilagyan ko na ng battery. Ayan, nilagay ko na rin yung folding buttstock na. Yan kasi siya. Para siyang laruan lang. Pero may totoo talagang baril na ganito. MPX, SIG MPX.
halos kapares na din ang itsura na ito. So testing muna natin bago natin i-fire. Lagyan natin ng magazine kung mag-auto prime, kung successful nga ba yung paghihinang natin. O syempre para malaman natin or ma-confirm natin kung gumagana nga ba ng maayos yung MOSFET. So makikita nyo ngayon sa magazine, iikot yan once na sinaksak ko. Okay, so nag-prime. Kung nag-prime siya, try ko i-fire. Ayos, gumagana. So try natin sa labas kung kamusta or kung magtutuloy-tuloy ba yung ano niya, yung putok niya. So syempre yung walang umpay na testingan ko, yung building na yan, tignan natin kung puputok na maayos. Naman, pagpuloto tayo. So kung papansin nyo kanina sa video, yung mga gel ball, walang direksyon. Kasi napaka-iksi talaga ng baril na ito. Isipin nyo, mula dyan hanggang dyan lang yan. Hindi kasama itong sa suppressor ha. Napaka-iksi lang yan. Meron talaga itong 7.3 na inedit ko. Ngayon kasi ang kinabit ko yung stock muna kasi plano ko magkabit na glow gels dito. Tapos lagyan ko siya ng ng tracer. So ayokong gamitin pang kwarto kasi nasayangan ako. Ang mahal ng unit na to. Tapos lalaspagin ko lang. Yan, naka-drum mag nga pala to. Then meron tong built-in na half-up pero hindi pa rin niya carry. Hindi ko rin alam kung ilang FPS ang stock na ito. Mamaya testing din natin para malaman nyo. Ito, testing natin ulit dito. Full auto, firing. Short range, pangit lang talaga siya pag long distance kasi yung iksi talaga ng barrel. Yun yung disadvantage ng short barrel. Yan, para pare-pares tayong hindi magduda kung ilang FPS nga pa talaga ang stock ng Bohan MPX. So ito siya, 228, 226, 223, 231, 230, 226, 221. Okay, full auto. Ayan. Nag-average na siya ng 220. So, ayan, hindi natin patatagalin pa. Kinapton ko na yung unit kasi hindi ko muna siya gagamitin. Gusto ko maging mint condition lang siya. Gusto ko maging 4 kips kasi itong baril na to. Then, medyo rare kasi to. Lalo tong ganitong metal split type na gearbox. Kasi ito ang demano naka MOSFET na eh. Yung nylon wala. Then walang drum mag yung nylon, stick mag lang. Ito naman walang stick mag, drum mag lang. Then iba yung suppressor. So yun na po, maraming salamat kung umabot ka sa portion ng video na to. Then sa mga nagustuhan yung video, pwede nyo pong i-share. Lalo na sa mga nangangailangan ng ganitong klaseng guide paano magkabit ng MOSFET. Ulitin ko, marami pong salamat.